God is good. This one. No sound yan, no sound. This one. No? Okay. Yan. God is good. All the time. All the time. God is good. So, handa na ba kayo na makarinig ng salita ng Lord? Amen. So, sige, tayo po tayong lahat at manalangin tayo. Yes, oh God, we thank you, God, for this wonderful time na binigay mo sa amin, oh God, para makarinig ulit ng iyong mga salita, Panginoon, na alam ko, oh God, I believe, Lord God, na titimo sa aming mga puso at isipan, Panginoon, and Lord, na mai-apply namin ito sa araw-araw ng aming pamumuhay at maibahagi namin ito sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon. And Lord, gamitin mo nga po ang bawat isa, Panginoon, na i-preach, Panginoon, ang iyong mga salita, ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamahal, Panginoon. And I believe, Lord, na lahat kami, Panginoon, ay hahayo, O God, according to your will, Panginoon. Maraming salamat, O God. And Lord, may the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you, O God, my Lord and my Redeemer. In Jesus' name I pray. Amen. Sige, pupo tayo lahat. So, yun. Napakaganda ng binahagi ni Kuya Sunny, no? Do not worry, sabi ni Brother Alfred. Kasi kapag nagpautang ka, sabi ni Kuya Sunny, para ka nagpautang kay Lord. So, ibig sabihin, pag pala nagpautang ka, don't expect na magbayad sa iyo yung ano. Pero nasusulat din sa Biblia na kapag umutang ka, dapat magbayad ka. Di ba? So, in case na hindi magbayad yung tao na pinautang mo, hayaan mong si Lord ang magbalik sa'yo. Di ba? Amen po ba yan? Di ba? Kasi minsan nakakaranas tayo. Sino may mga nakautang sa inyo na hindi nakabayad pa? Nako. Mahirap i-mention. Di ba? Nabitunan na sa Biblia natin din. May umutang sa nilagbayad doon. Di ba? So, alam niyo po, napakabuti ng ating Panginoon. Kasi hindi tayo yung umutang. Amen. Tama ba? Mas maganda na Amen. tayo yung tumutulong, tayo yung nagpapautang kaysa ikaw yung nangungutang. Amen. Diba? Kasi you Napakahirap are man. greatly blessed. Amen po ba yan? So, i-declare nga po natin yan. I am highly favored, greatly blessed, and deeply loved by my Father. Amen. Diba? So, yan po yung lagi nating tatandaan. Yan po yung identity natin, di ba? I am highly favored, greatly blessed, and deeply loved. And I am so blessed na lahat ng mga nagpo-post dun sa ating GC ay nakalagay na yan ngayon. Di ba? Amen po ba yan? Palakpakan nga natin si Lord. Alam niyo, tumitimo talaga yung salita ng Panginoon. Tumitimo rin sa atin na kung ano yung identity natin sa Panginoon. Di ba? Kapag may nagsabi nga sa akin na grabe yung pag-iingat sa akin ni Lord, muntik na ako madisgrasya, sabi niya, pero tama yung sinabi mo, Pastora, na I am highly favored. Di ba? Nandun talaga yung pag-iingat ng ating Panginoon sa atin. So, yan. At ang ating pag-uusapan ngayon ay nasusulat sa Ecclesiastes. Sa Tagalog po ay mangangaral. Yung yung kanyang Tagalog na book sa Ecclesiastes. So, kasi po ngayon, marami pong nagsa-summer vacation, di ba? And actually, tayo din po, di ba? Galing din po tayo sa summer vacation, and nag-enjoy din po tayo, di ba? So, ang tanong ko is, masama bang mag-enjoy sa buhay ng isang Kristiyano? Hindi, di ba? Amen! Di ba? So, minsan kasi sa iba, may mga nag-iisip na kapag in-enjoy mo yung life mo, parang unspiritual ka na. Di ba? So, may mga nagsasabi na, dapat ang Kristiyano, seryoso lang, busy, working, di ba, serving the Lord, praying, ganon. Pero, sabi nila, kapag nag-enjoy ka, parang guilty ka. Pero hindi po. Kasi sinasabi mismo ng ating Panginoon that we should enjoy yung life na binigay niya sa atin. Amen po ba yun? And are you enjoying your life? Amen. Tama, di ba? So, hindi po totoo yung sinasabi nila na pag nag-enjoy ka, parang hindi ka na nag-enjoy. Di ba? Unspiritual ka na. Hindi po yun totoo, ha? Di ba? So, sabi po kasi dun sa Ecclesiastes, dun sa verse 1,
ang bawat pangyayari ay may dahilan. Tama po ba? Lahat po na nangyayari sa buhay natin ay may dahilan at ang lahat ng bagay ay may nakatakdang oras sa mundong ibabaw. So, ibig sabihin, kaya hindi ko na po nilagay dyan na ito Ecclesiastes 3 kasi, doon sa unang bahagi niya, sinasabi ng ni Solomon, si King Solomon po ang nagsulat nito, and nakita niya po kasi yung kabuluhan ng buhay. Di ba? Kabuluhan ng buhay na wala ang Panginoon at mayroon ang Panginoon sa buhay mo. So ngayon, sabi niya, doon sa mga susunod na verse, there is time to be born, di ba? May time para may panganak, may time para mamatay. May time na to cry, di ba? Yung maiiyak ka. May time din na masaya ka, na tumatawa ka, di ba? May time din na nagmumorn ka, nagdadalamhati ka, o kumbaga, someone, your loved one, di ba, na namatay, ganyan, so nagmumorn ka. Pero, there is time for dance din, di ba? Yung hindi ang buhay natin, umiikot yan. Hindi pwedeng lagi lang tayong malungkot, hindi pwedeng laging problema lang, di ba? May time na may sakit ka, may time na magaling ka. Pero bakit kapag may sakit ka, ulo mo lang ang masakit, pero parang hindi ka na, parang end of the world na sa'yo, di ba? Na hindi mo na maipagpasalamat yung ibang parte na hindi masakit. Di ba? Tapos sasabihin mo, sakit kasi ng ulo ko, hindi ako makakasimba. Di ba? Sinong may gano'n sa atin? Di ba? Masakit yung braso mo. Sakit kasi ng braso ko. Kaya, alam niyo po, ipagpasalamat po natin yung ibang parte na hindi, walang sakit. Di po ba? Amen po ba yun? Kasi nga, minsan nakakalimutan natin na ang favor ng Lord nasa atin lagi. And alam niyo po, ang pinaka-main verse po talaga natin ay sa, yan. So, title muna, Learning to Enjoy the Life God has Given Us. So, dapat po, ini-enjoy natin yung life natin. Amen po ba? Nakasama si Lord, ha? Kasi nga, kasama natin ang Diyos, di ba? Di ako malulungkot. Diba? So, learning to enjoy the life that God has given us. Ang theme po natin, God does not only call us to endure life. Ano po sabi? He also teaches us to enjoy His gifts with gratitude. Pasasalamat. Amen po ba yun? So, every day of your life, kapag pagising mo, thank you Lord, nagising ako. Thank you Lord, may pagkain kami. Thank you Lord, mayroong ganito. Diba? Lahat po yan. Kailangan po, we are enjoying our life, yung gifts ng Panginoon with pasasalamat. Amen po? Then, sabi po sa Ecclesiastes 3:12, yan po yung pinaka-main verse natin. I know that nothing is better for them than to rejoice and to do good in their lives. And also that every man should eat and drink and enjoy the good of all his labor. It is the gift of God. So yan po ang pag-aaralan natin yung verse na ito. Yung buti na lang, inilipat siya. Kasi, di ba? So ibig sabihin po talaga na sinasabi dito na kailangan i-enjoy natin yung life. Sinasabi po mismo ni King Solomon. Alam niyo po si King Solomon, eat and drink. Pag-uusapan natin yan, kuya. Tignan mo, sabi ko. Tignan niyo lang po kung ano yung sinasabi talaga ng Panginoon dyan, di ba? So, magre-reflect po tayo kung ano yung seasons po ng life natin, di ba? So, sabi po ni Solomon dyan, rejoice, di ba? Do good. Meron, di ba? Do good. Ano pa? Eat and drink. Sabi niya, enjoy the good of his labor. At ano pa sabi? It is the gift of God. So yan po ang pag-uusapan natin para po mas maintindihan natin kung ano ang sinasabi talaga ni Solomon. Amen? Yan. Sa Tagalog, sabi, nalalaman ko na walang mas mabuti para sa kanila kundi ang magsaya. Yan yung sabi ni Solomon, no? At masiyahan habang sila'y nabubuhay. Alam niyo po, ayaw talaga ni Lord ng pighati. Yung bang lungkot na lungkot ka lagi, pag wala kang trabaho, malungkot ka. Alam niyo, ano nga ako kay Pastor Otis, pag wala siyang trabaho, namamasyal siya, di ba? Dapat ganon. Hindi siya nagmumukmuk sa loob ng bahay. Di ba? Sabi pa dyan, at kaloob ng Diyos sa tao na ang bawat isa ay kumain, uminom at masiyahan sa lahat ng kanyang pinagpaguran. So,
ibig sabihin yan, ang ganda po ng ibig sabihin talaga yan. Amen? So, huwag kayong mag-focus sa uminom. Hindi ka mabubuhay. Kasi, alam ko na Hindi ka eh. mabubuhay pag hindi uminom, ano? Uminom ng tubig. Ay, kayo lang kasi, uminom. So yan no, why do we have to enjoy our life? Why? Diba? Because life itself is a gift from God. Amen po ba yun? Regalo po to ng Lord sa atin, yung buhay natin. Amen po ba yun? The issue is not whether we should enjoy life. Diba? Rather, sabi po, the question is, how do we enjoy life in a way that honors God? Amen po ba? So, paano nga ba natin ini-enjoy yung life natin na linulwalhati or ino-honor po natin ang ating Panginoon? Paano nga ba? Diba? So, number 1, rejoice. Diba? Learn to celebrate God's goodness. O, ilipat mo na. Sino ba Si nakakawa? brother. Yun. So, yun. Rejoice. Di ba sabi? Rejoice. Magsaya. Learn to celebrate God's goodness. Kung Amen. celebrate natin ang kabutihan ng Panginoon. Sineselebrate niyo po ba ang kabutihan ng Panginoon Amen. sa buhay ninyo? Amen. Lagi niyo po bang sinasabi na ito binigay sa akin ng Lord. Thank you, Lord. Diba? Dapat po sineselebrate natin. Kasi sabi po, I know that nothing is better for them than to celebrate. So, iaano po natin, textual, kumbaga, iintindihin po natin ang sinasabi ng bawat scripture na sinasabi niya po ni Solomon. So diyan, sabi po, yung word na rejoice means to experience joy, gladness, and delight. Amen po ba yun? Yung gladness, yung joy, nandun po ba kapag nagsaserve kayo kay Lord? Diba? Nandun po ba yung joy na kapag nag-swimming ka, Lord, thank you kasi nagkaroon kami ng pagkakataon na makalabas. Diba? Dapat nandun yung joy mo na nakalabas ka because of the Lord pa rin. Bakit? Kasi siya pa rin yung nag-provide sa'yo, nagbigay ng pagpapala sa'yo para ma-enjoy mo yung life mo. Amen po ba yun? Diba? Kagaya po sa amin kahapon, no? Hindi po namin nakalain na makakapunta kami doon sa beach. Akala po talaga namin hindi kami makakarating doon. May nag-invite lang po sa amin. And praise God na akala namin hindi kami makakapunta kasi nga si Brother Alfred, alas 8:30 yung out niya. Pero nung nagpaalam siya, pinayagan naman ng amo. Kaya highly favored tayo, di ba? Kapag nagpapaalam tayo sa amo, pinabayagan tayo. Amen po ba yun? Para ma-enjoy po natin yung ating life. Amen? Di ba? So, experience joy, gladness. Dapat po nandun yung natutuwa ka na ginagamit ka rin ng Panginoon. Amen po? Di ba hindi po tayo na pupunta sa church tapos bigat na bigat ka na parang napipilitan. Ay, ano ba yan? Ako ang kakanta. Ano ba yan? Ako yung... Huwag pong ganon. Lord, thank you for the privilege, O God, na makatayo ako, makapag-serve ako sa'yo. Dapat po ganon lagi. Amen po ba yun? Hindi yung parang yung problemado ka pag nandito ka sa church. Di ba sabi nga kanina, do not worry about anything. Ibigay natin sa ating Panginoon. Kasi po pag nag-worry tayo, hindi po madadagdagan ng kahit isang segundo ang buhay mo. Di ba? Sabi nga, pag stress ka, pinapaliit mo lang yung mundo mo. Di ba? Kasi ano ba ang stress? Cause po yan, leading cause ng cancer. So kailangan, hindi po tayo dapat nag-i-stress. Amen po ba yan? Sino po ang may ini-stress dito? Sino po ang may problema dito? Mayroon ba? Marami. Wala lang may problema. Di ba? So yan, notice that Solomon doesn't say, nothing is better than having more. Hindi niya sinasabi na kapag marami akong pera, mas magiging maganda yung buhay ko. Hindi po. Ang sabi niya, nothing is better than to rejoice na kasama ang ating Panginoon. Amen po ba yun? Di ba kapag nagre-rejoice po ba tayo, kasama niyo po ba, isinasama niyo po ba si Lord? Dapat po kasama natin siya. Amen po ba yun? Kasi siya ang source ng ating everything. Amen po? And sabi po dyan sa Philippians 4:4, pansinin niyo po ha, rejoice in the Lord.
Tama po? Sabi niya, magpakasaya ka sa Panginoon. Kanino tayo magpapakasaya? Sa Kay Lord, di po ba? Always. Hindi po sabi na kapag ka lang may magandang pagpapala na dumating sa buhay mo. Sabi niya, in all circumstances, dapat po nagre-rejoice tayo. Amen po ba yun? Kapag may problema ka, hindi ibig sabihin na, Lord, thank you kasi may problema ko. Hindi ganon. Lord, thank you kasi sa problemang ito, kasama kita. Ikaw ang mamumuna. Tama po. Hindi ka magre-rejoice na, bayan, sige Lord, okay lang na may problema ko, hindi ganon. Kundi Lord, kasama kita. Dumaan man ako sa bagyo, dumaan man ako sa ilog na yan, hindi ako malulunod kasi kasama kita. Dapat ganon po. And sabi pa, again, I will say, rejoice. 2 beses po sinabi, diba? Kapag po binanggit ng 2 beses, ibig pong sabihin na kailangan po nating maniwala na yan ang dapat nating gawin. Kaya naman po, rejoice in the Lord. Sa lahat ng ginagawa po natin, nagpapakasaya man tayo, nasa outing man tayo, we rejoice because of the Lord. Amen po? Amen. So sabi po dyan, don't postpone joy until everything becomes perfect. You can rejoice while life is still imperfect. Kasi minsan, sinasabi natin, ay, magiging maayos lang ako kapag dumami na yung pera ko. Bibili ako ng ganito kapag may marami na akong pera. Kapag ito na yung, di ba? Minsan ganun tayo na yung bang yung sa sarili natin, pinipigilan natin na magkaroon ng joy. Kasi ang gusto natin, makamtan muna natin, halimbawa yung pinapanalangin natin kay Lord. Sabi nga ni Brother Doms kanina na, hindi mo pa natatanggap yung pagpapalang yan, magpasalamat ka na. Kasi minsan, natanggap na pala natin, pero hindi natin alam na nasa atin na dahil sa sobrang kabisihan natin, di ba? So minsan hindi na natin nakikita na lahat pala ng mga panalangin natin ay sinasagot na ng ating Panginoon, di ba? Di po ba? Di ba? Kaya nga, rejoice in the Lord. Don't postpone, di ba? Yung joy mo. Dapat po kahit ano pa yung sitwasyon mo, mag-rejoice ka. Bakit? Kasama mo si Lord. Amen po ba yun? Hindi kayo minsan sasabihin nila, hindi ako pwedeng lumabas ngayon kasi wala akong pera, ganyan tayo. Naku, hindi po. There are ways para po mag-rejoice pa rin tayo sa ating Panginoon. Amen? So, wag na po natin hintayin na maging perfecto yung sitwasyon natin. Kasi wala pong perfect na situation, di ba? Kasi ang perfect lang po is kasama natin ang ating Panginoon in every step of the way. Amen? Amen. So, pangalawa, sabi dyan, do good. Gumagawa po ba tayo ng mabuti? Amen. Pagka may humihingi ng tulong, tumutulong po ba tayo? Amen. Amen. Pati isa lang ba yung tumutulong? Diba? Diba kahit may kakulangan ba tayo, tumutulong pa rin tayo? Amen. Amen din po ba? Amen. Yan. So, sabi diyan, do good, enjoy life by living with purpose. Kailangan po, may purpose yung buhay natin. Hindi po tayo namumuhay ng ganon-ganon lang, ng bara-bara lang na walang purpose yung buhay natin. Dapat alam po natin kung ano yung purpose ni Lord sa atin. Amen po ba yun? Ang purpose niya, number 1 is create niya po tayo to give glory to Him. Amen po ba yun? Yun po yung unang purpose natin. At alam niyo po, we are the sons and daughters of our King. Di po ba? Anak po niya tayo. Kaya naman po, enjoy life na may alam mo kung ano yung purpose mo sa ating Panginoon. Do good. Gumawa ng mabuti. Sabi, di ba? Yan po talaga sinasabi. Do good. Amen po? Sabi doon, sa 3:12, continues, I know that nothing is better for them than to rejoice and sabi po dyan, to do good in their lives. Di ba? Naggumawa ng mabuti sa kanilang mga buhay. Tayo po yun. Na dapat po gumagawa tayo ng mabuti para sa ating kapwa. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo na kailangan natin gumawa ng mabuti sa ating mga kapwa? Amen. Amen, di ba? Kung dati, kung hindi pa tayo na kay Lord, kung dati, di ba, parang ang hirap bumunot. Di ba, parang nanginginig ka ba, tutulong nga ba ako dito? Hindi, di ba? Ganun po tayo, di ba? Pero,
Meron naman din po hindi pa nakakakilala kay Lord, pero tumutulong talaga. Pero alam niyo po, kapag kasi hindi mo pa kilala si Lord at tumutulong ka, ang papuri napupunta sa iyo, 'di ba? Kasi hindi mo ibibigay kay Lord dahil hindi mo pa siya kilala. Kaya pagka kasi ganon, parang performance yon. Na kapag wala pa tayong relationship kay Lord at nagbibigay ka, syempre yung papuri, ikaw mapaparangalan talaga, hindi ang Panginoon. Pero kapag kilala mo na ang Panginoon, may relationship ka sa Kanya, alam mo na kung bakit siya namatay sa iyo. Pag gumawa ka ng mabuti, alam niyo po ang sasabihin natin, thank you Lord, to God be all the glory, na binigyan mo ako ng pagkakataon para makatulong sa mahal ko na ito or kung sino man yung natulungan po natin. Amen po ba? Diba sabi po yan, do good in their lives. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo na kailangan natin tumulong? Amen. Amen. Yan. So Solomon connects joy with doing good. Biblical enjoyment is not selfish pleasure. Sino po ang selfish dito? Wala na. Wala na pong selfish, di ba? Lahat po tayo, nakakapagbigay tayo, and we thank the Lord kasi tayo po yung nakakatulong. Kaya sabi, it's better to give than to receive. Kumbaga, mas maganda na lang tayo yung magbigay kaysa po tayo yung tinutulungan. Amen po ba yun? Di ba? So, yun po yung ano niya, di ba? So, sabi po dyan, it is not, I will enjoy life because I deserve it. Di ba? Minsan naririnig natin yan sa mga artista, yung sa mga, may mga ano na, ini-enjoy ko lang naman yung life kasi deserve ko to eh. Di ba? Naririnig ninyo yun? Deserve ko to eh. Di ba? Di ba? Pero rather, sabi po ni King Solomon, God, ay dapat po yun to, sabihin natin sa sarili natin, God has blessed me, therefore I can become a blessing. Amen po ba? Pinagpapala ako ng Panginoon, kaya dapat maging pagpapala din ako sa iba. Kaya nga, do good, sabi ni King Solomon, di ba? Kailangan gumawa tayo ng mabuti. Hindi yung pinagpapala ka na nga, mas lalo ka namang nagiging madamot. Di ba? May mga ganun po na mas lalong nagiging ano yung ano nila, yung lifestyle. Mas lalong tumataas na para bang ang yaman-yaman mo na, di ba? Parang ganun. Pero hindi naman po masama talaga maging mayaman. Pero sabi po, maging blessing tayo sa iba. Amen po ba? Kaya nga sabi, di ba, na I will command a blessing on you. Ikaw po mismo yung pagpapala. Kaya naman po, maging blessing po tayo sa iba. Hindi man natin yan kilala or kilala man natin yan, pag humingi ng tulong at alam mo naman na kailangan niya, huwag po tayong tikom yung ating mga kamay. Ibigay po natin kung ano yung kaya nating itulong. Hindi naman po yung sasabihin na minsan yung kakainin mo na nga lang, ibibigay mo pa. Hindi po ganon. Kasi po, bilang isang mga anak ng Diyos, sagana po tayo. Amen po ba yun? Di ba? Sagana tayo. Hindi tayo nagkukulang. Sabi nga, sapat-sapat ang binibigay na pagpapala, biyaya ng ating Panginoon. Amen po? Di ba? So, sabihin mo sa katabi mo, you are a blessing. We are blessed. Amen. Mag-amen kayo kung sinabi you are a blessing. Diba? So, maging pagpapala po tayo. Amen? Diba? So, kapag may natulungan ka, kapag may na-encourage ka, kapag may napatawad ka, kapag may taong napalapit kay Jesus because of your life, diba? Alam niyo po, there is joy in knowing God used my life to bless somebody. Diba? Pag nalaman mo na, Lord, thank you God na dahil sa akin, ako yung instrumento na ginamit mo para mapalapit ang taong ito para sa'yo. Diba? Ganun po yung gawin natin, hindi yung, ay kasi magaling ako magaling akong nag-share ng word sa kanya, kaya naman nakinig siya at ngayon nagsisimba na siya. Hindi po nga ganon. Dapat po lagi natin ibigay ang papuri sa ating Panginoon. To God be all the glory, Lord, na ginamit mo lang ako, Lord, para maging instrument na mapalapit siya sa iyo. Kaya gamitin po natin yung ating buhay, di ba, sa ating Panginoon, sa gawain ng ating Lord, di ba? So, sa Ephesians 2:10, sabi po dyan, for we are God's handiwork,
created in Christ Jesus to do good works. Tama po ba? Di ba? Which God prepared in advance for us to do. So bilang mga mananampalataya, alam niyo po, pinili po tayo ng Lord. Pero lahat po, open ang salvation sa ating Panginoon, di ba? Kasi for God so loved the world, sabi naman po niya, di ba? And tayo po, bilang nandito na tayo, di ba? We are created in Christ Jesus. Kasi po, we are in Christ. Amen po ba yun? Tinanggap na natin siya as our Lord and Savior. Ibig sabihin, di ba? Tayo ay create in Christ Jesus to do good works. Kaya naman po, sabi ko nga po sa inyo, kapag gumawa tayo ng mabuti, ang napaparangalan ay ang ating Panginoon. Amen po ba yun? Hindi na po tayo. Kung dati, nung hindi pa natin kilala si Lord, tayo yung napaparangalan. Hindi na po ngayon. Ang dapat, ang maparangalan ay ang ating Panginoon. Amen po? Diba? So, anong gagawin po natin ngayon? Do good to others. Amen po? O, gumawa ka na mabuti, sabihin mo sa katabi mo. Kaya naman yan, di ba? So, enjoy your life, pero wag po natin itong i-waste. So, nandito po yata yan. So, enjoy your life, but don't waste your life. Amen po ba yun? Huwag mong sayangin ang buhay mo. I-enjoy mo siya. Amen po ba yun? Use your life for God's glory. Tama po. Di ba? Sabi mo dyan, don't waste your life sa mga walang kabuluhan. Alam niyo po nung wala pa tayong Kristo, di ba, sa amin po ni Brother Alfred, pagkatapos po magsimba, no? Wala pang relationship kay Lord eh. Pagkatapos magsimba, lalabas, pupunta sa kaibigan, mag-iinom. Di ba? So you are wasting your life hanggang sa susuray-suray ka na. Waste of... Alam ko yun, wini-waste mo ang buhay mo pag ganon. Di ba? Sa mga babaero din, may asawa ka na. Tapos nagbababae ka pa. You are wasting your life. Hindi mo ginagamit ang buhay mo to glorify the Lord. Tama po? Di ba? Kapag ka nagsiselfone ka ng 4 hours, 5 hours na hindi ka man lang nakakapag-pray, hindi ka man lang nakakapagbasa ng salita ng Lord, you are wasting your life. Tama? Diba? Everything po na mas kumbaga mas na ini-enjoy natin without the Lord is wasting your life. Diba? Wini-waste nyo lang po natin ang buhay natin kapag hindi natin ito ginagamit for the glory of God. Kapag hindi natin ginagamit ito para parangalan, di ba, ang ating Panginoon, para gumawa ng mabuti for the glory of God, para i-enjoy ito for the glory of God. Amen po ba? So, alam niyo po, use your life for God's glory. Amen po ba yun? Nagkakaintindihan po ba tayo? Amen. So, pangatlo na ba to? O, ito yung gusto nyo. Eat and drink. Diba? Eat and drink. Receive God's simple gifts with gratitude. Diba? So, sa pasasalamat, may pasasalamat yung mga nare-receive nating mga pagpapala sa Panginoon, dapat po pinapasalamatan na lahat natin yan. Amen po ba? Sabi po, and also that every man should eat and drink and enjoy the good of his labor. It is the gift of God. Di ba parang napakasimple lang niya? So Solomon is reminding us that God's gifts are often found in ordinary moments. Ano po yung ordinary moments na yan? Di ba ba? So, we sometimes wait for extraordinary experiences before we say, God is good. Di ba? Minsan, gusto natin na kapag, halimbawa, gusto kong bumili ng kotse. Tapos pag binigay na yung kotse, saka mo lang sasabihin ba na God is good? Kapag pinasahod ka na ng 3 million, saka mo lang masasabihin na God is good? Or God is good every day? Diba? Every day. Hindi po kapag ka na-receive mo na yung
sinasabi mo sa Panginoon, di ba? But God's goodness can be experienced around the table. Ano po yung sinasabi kong around the table? Kumbaga, ano po, yung a simple meal. Di ba, nagpapasalamat ka na mayroon kayong makakain pamilya. Amen po ba? 3 times a day, 4 times a day, 5 times a day pa nga tayo kumakain, may merienda pa, di po ba? Di ba? At saka kapag po may conversation kayo with the family. Ito po yung karaniwang nangyayari ngayon na kapag nandun yung pamilya, di ba? May anak, may tatay, mayroong nanay, di ba? Minsan, lahat sila naka-cellphone. Wala nang conversation. Di po ba? Wala nang pagpapasalamat na, Lord, thank you kasi magkakasalo kaming mag-anak at mayroon kaming magandang conversation. Kumbaga, alam mo yung nangyayari sa anak mo, alam mo yung nangyayari sa asawa mo. Di po ba? Pero ngayon, paalala po sa atin ito na kailangan kapag magkakaharap kayo sa isang hapagkainan, mas lalo na yung mga may pamilya dito, may asawa dito, huwag po tayo mag-cellphone habang kumakain. Tama po. Diba? Mas maganda po na may conversation tayo sa ating mga mahal sa buhay. Amen po ba? Halimbawa sa atin, Gina, pag tumawag siya habang kumakain, kasama niya yung anak niya. Diba? Doon sa video call. Diba? Naintindihan po natin yun. Dahil syempre hindi naman physically nandito yung anak niya. Diba? Pero, alam niyo po, ganun po dapat. With gratitude, pasalamatan po natin. Di ba? Simple meal. Ibig sabihin, kasama na dun yung pag-inom natin ng tubig. Hindi pag-inom ng alak. Kasi alam na po natin na kapag nasobrahan natin yung pag-inom ng alak, hindi po nagiging maganda ang kahihinatnan niyan sa atin. Amen po ba? Alam niyo po, dati, di ba, kapag umiinom ka nun, nakala mo napaka-healthy mo pa bata ka pa. Diba? And then, kapag medyo tumatanda ka na, medyo nagkakaedad ka na, lumalabas na yung consequence. Di po ba? Lumalabas na bakit kaya sumasakit lagi yung tiyan ko? Bakit kaya may ulcer na ako? Di ba? Ganun po Di ba? Every ginagawa po natin may consequence yan, whether good or bad. Di ba? Pero, mas maganda kung good, kasi ang consequence, good. Diba? Tama po ba? Amen po ba? At ano pa po yung eat and drink? Halimbawa, mayroon kayong coffee session ng inyong mga kaibigan. Yan, pasalamatan din po natin yung mga yan. Halimbawa, nagtatawanan tayo, kagaya niya, nakikinig tayo ng salita ni Lord. Alam niyo po, yan po ay mga simple na dapat nating pasalamatan sa ating Panginoon. Amen po ba yun? Diba? Kapag po may sino po ang walang katahimikan dito or yung bang hindi siya at peace, na lagi siyang nababalisa? Meron po ba sa inyo ng ganon? Kapitbahay namin. Walang kapitbahay. Buti na lang yung kapitbahay, di ba? So, di ba? So, meron tayong worship service. Yan po, di ba? Na kahit po, kumbaga, yung worship service natin, tayo naman yung nandito, pero alam niyo po, nandito pa rin ang ating Panginoon. Amen po ba? Ang importante po, nagpupuri, nagpapasalamat tayo sa lahat ng binibigay sa atin ng ating Lord. Amen po ba yun? Hindi lahat po ng blessing ay dramatic. Lahat po ng nangyayari sa buhay po natin ngayon ay isang pagpapala. Amen po ba yun? Kahit yung pagpapakili, sabi nga ni Brother Albert kanina, enjoy your life kasi binigyan ka ni Lord ng pagpakilay. Amen po ba yun? Di ba? Makatilas. Kahit nakakasap yun. Di ba? So, yung pang gusto ng ating Panginoon na we should enjoy everything na nangyayari sa atin. Hindi po masama. Huwag lang po natin papalitan yung mukha natin na plastic surgery na parang hindi na ikaw. Hindi na po yun naaayon. Di ba? Na hindi ka na makilala. Di ba? Alam niyo po, masalo nga hindi pa usong-uso ang AI. Tapos, hindi na sila makilala. Masalo kapag nagpa-retoke ka talaga, di ba? Tapos yung doon sa passport mo, yung tunay mong mukha noon. Tapos ngayon, nung na-retoke ka, hindi ka na makilala. Di ba? Ano ka ba? Di ba? Kaya ganun po. Di ba? So, lahat po, pasalamatan natin kung ano yung meron tayo ngayon. Kailangan po maging kontento tayo kung ano yung binibigay sa atin ng Panginoon. Amen po ba yun?
Di ba? Yung contentment, nandun po talaga yung key para maging masaya tayo. Huwag po tayong maghangad ng higit pa sa kailangan natin kasi God is enough. Amen po ba yun? And kung mayroon man po tayong gusto sa ating buhay, sabihin natin kay Lord. At si Lord, alam naman po niya kung pwede sa atin yan. Di ba? Kasi God knows what is best para sa ating lahat. Amen po ba yun? Amen. Diba? Kaya nga po yung eat and drink po na yan, pasalamatan po natin na may food tayo sa table. Pasalamatan po natin na may strength tayo to work. Amen po ba yun? Nagpapasalamat po ba kayo everything na Lord, thank you God kasi iniingatan mo ako sa pagpasok sa trabaho ko, bigyan mo ako ng kalakasan Lord na makapagtrabaho ng ayos, na Lord, bigyan mo ako ng yung kapayapaan, and Lord, na maging magkasundo kami lagi nung kasama ko sa work, na hindi kami mag-aaway, hindi kami magsisimangutan. Di po ba? Yun po, pasalamatan natin lahat yan. And ipag-pray natin. Amen po ba? Lahat po, pwede nating sabihin kay Lord. Amen po ba? Yan. So, pang-apat. Tama na ba? Tama ba? Yun, pang-apat. Enjoy the good of all your labor. Bakit? Di ba? Appreciate the fruit of your work. Ina-appreciate po ba natin yung ating mga trabaho? O nagre-reklamo tayo na naghirap ng mga trabaho. Wala na may trabaho. Alam niyo po, ganun po ako nung bagong pasok ako sa embroidery. Nung hindi ko pa alam yung pagsusulot ng sinulit, kasi hindi ko makita eh. Pero hindi pa ako naka-eyeglass nun Pero, syempre, hindi ka pa marunong. Kaya, nagre-reklamo ako sa ate ko. Sabi ko, ate, wala namang ibang trabaho. Na mas madali, sabi kong gano'n. So, hindi ko siya ini-enjoy yung trabaho ko nung dati. Pero ngayon, talagang ina-appreciate ko na siya. As in. Bakit po? Binagyan din po kami ng amo na hindi na mabait. Kumbaga hanggang ngayon single pa siya. Kaya naman, kami yung pamilya niya. Alam niyo po yun? And alam niyo po, dinideclare ko talaga na, alam niyo po, napakabuti ng Lord kasi no work with pay po kami. Diba? So, hindi po nababago yung aming sahod. Alam niyo po, yung kasama ko dati sa work, nagkaroon siya ng COVID. 2 weeks na hindi siya nakapasok, pero alam niyo po, buo ang sahod pa rin niya. Ganon po kabait yung amo namin. Although sometimes, meron kaming, syempre, nag-aaway din kami, ganyan. Pero, noon talaga pinapatulan ko siya. Nung wala pa akong relasyon kay Lord, talaga papatulan ko siya eh. Kaso ngayon, lagi ko sinasabi, Lord, bigyan mo ako ng patience. Lord, bigyan mo ako ng self-control para hindi ko siya masagot. Diba? Kasi nga, nagkakaroon ka ng conviction na kailangan lahat ng gagawin mo is to glorify the Lord. Amen po ba yun? Kaya nga, we should appreciate everything na mayroon tayo. Tama po? Appreciate the fruit of your word. Amen po ba? Yan. So sabi po dyan, enjoy the good of all His labor. Amen po ba? Tayo po, i-enjoy po natin yung mga pinaghihirapan natin. Amen po ba yun? God is not against work. Totoo po yan. Kasi paano po tayo mabubuhay? Kung hindi tayo magtatrabaho. Si Lord, binibigyan po niya tayo ng strength, ng skill para makapagtrabaho. Everything na ginagawa po natin is because of the Lord. Tama po ba? Na siya po ang nagbigay sa atin ng skill, ng kalakasan, ng lahat. Di po ba? Wala po tayo may pagpamalaki sa ating Panginoon. Sabi po dyan, but God also doesn't want us to become slaves to work. Alam niyo po, nung bagong dating ako dito sa Korea, 24 hours kaya kong magtrabaho. Hindi ako magsisimba talaga para lang makabayad na kaagad. Di ba? Pero alam niyo po, kung anong nangyari, waste of life. Bakit? Nagkasakit po ako dahil doon. Di ba? Bigla na lang po akong nawalan ng malay sa loob ng factory. Dahil sa sobrang pagod. Di ba? Exhausted ka na. Talaga naman po. Kaya sabi ko nga, na thank God kasi ngayon, hindi na-appreciate na natin that everything na binibigay ng Panginoon ay kailangan na ibigay natin sa Kanya. Amen po ba? Diba na si Lord dapat po yung sentro ng buhay natin. And I thank God na ngayon, masasabi ko na hindi na yung kagaya ng dati tayo na nakatutok tayo sa pera. Amen po ba? Sino po nakatutok pa rin sa pera dito? Yung sahod.
Di ba? So, Nakakalimutan na eh. di ba? Si Lord naman po, ayaw niya talaga na mas binibigyan natin ng priority yung pera, binibigyan natin ng priority yung maging materialistic tayo, ganyan, di ba? Ang gusto ng Panginoon, yung balance dapat yung buhay natin. Hindi yung puro ka na lang kayod. Tapos, yung pagkakayod mo na yan, hindi mo na nabibigyan ng time yung family mo. Waste of time po yun, di ba? Kasi minsan, sige, kahit ka ng kayod. Tapos, hindi mo man lang matawagan na yung anak mo, hindi mo man lang makausap yung asawa mo, di ba? So, wala na. Paano pa magiging maayos yung relationship kapag di ba? Kapag ganun yung ginagawa po natin sa buhay natin, di ba? So, di ba? Nagsaserve ka sa ministry, pero hindi ka nagpapahinga. Di po ba? Nagsaserve ka sa asawa at mga anak mo, pero hindi ka nagpapahinga. Paano po mai-enjoy yung life kapag sobra-sobra po tayo nakatutok sa work? Di po ba? Na-over-fatigue po tayo. At wala na po, di ba? Wala na rin po tayong kapayapaan. Imbes na ma-enjoy mo yung life mo, hindi na. Kasi nga tutok ka sa trabaho. Alam niyo po, paalala din po ito ni King Solomon sa atin na huwag tayong mag-overwork. Kasi pag nag-overwork po tayo, alam niyo po ba na parang hindi sapat yung binibigay sa iyo ng Panginoon, di ba? Ako po talaga dati, grabe din po ako magtrabaho. Na halos talagang, kasi panggabi ako, pang araw eh, one week yan dati noon. Pero alam niyo po, nagsisimba lang ako kapag may time, di ba? Kumbaga, hindi siya priority. Kasi ang priority, pera. Para makumita ka, para makabayad ka, mas lalo po nung kararating lang natin dito, di ba? Pero alam niyo po, kailangan pala balansehin natin. Dapat ang una sa lahat, top priority ay ang Panginoon. Pera daw. Pera. Anong top priority natin ngayon? God. Si Lord, Lord. di ba? Kasi nga, may danger kapag po, one day I will enjoy my life, di ba? One day if I have enough money, tsaka lang ako mag-ano, di ba? Magsaserve kay Lord. One day kapag lumaki na yung ministry, tsaka na lang ako tatayo. Di ba? May mga ganun po tayo. One day kapag wala na akong problema, sige, tutulong na ako. Hindi po ganun. Di ba? Kailangan po maging appreciative tayo sa lahat ng binibigay sa atin ni Lord. At kapag appreciative ka po, everything na ginagawa mo ay ibibigay mo sa Panginoon. You will give glory to the Lord. At magagawa mo ng tumulong, magagawa mo talaga na i-enjoy yung life mo. And sabi ko nga sa inyo, kailangan, okay lang po na mag-work hard. Pero wag po natin yung sarili natin na halos hindi ka na makapag-serve sa Panginoon, halos hindi ka na makapag-pray, di ba? So, ayaw po ng ating Lord yun. Amen po ba yun? Di ba? So, don't forget to live. Kasi po, yung buhay mo, binigay ng Panginoon to enjoy. Amen po ba yun? So, i-enjoy na po ba natin ang buhay natin? Amen. With the Lord. Amen po ba? Di ba? So, yan. It is the gift of God. Pang-last na po yan. Kasi inano nga po natin, di ba? Dinaisect po natin yung verse. So, it is the gift of God, the secret of true enjoyment. Amen po ba yun? So, ito po yung climax ng passage na ang sinasabi ng Lord, lahat ng meron tayo, lahat ng binanggit ay regalo niya sa atin. Amen po ba yun? Di ba ang ganda po na yung sikreto ng true enjoyment ay dahil regalo ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Sabi po, di ba, yan, sa 13 ulit, di ba? And also that every man should eat and drink and enjoy the good of his neighbor. It is the gift of God. Di ba? So, kailangan po, pasalamatan din natin yung Panginoon sa buhay po natin. Di ba? Na healthy tayo, na nakakapagtrabaho tayo, na nakakapag-serve tayo, nakakapagbahagi tayo ng salita ni Lord. Lahat po dapat yun pinapasalamatan natin kay Lord. Amen po ba? Amen. Sabi po dyan, the ability to enjoy life is itself a gift from the Lord. Amen po ba? Regalo po yan ng ating Panginoon. Kaya naman po,
i-enjoy natin yung buhay natin na kasama si Lord. Amen? Sabi po diyan, we don't enjoy life because life is always easy. Di ba? Hindi naman po talaga bed of roses ang buhay natin. Di ba? May thorns po talaga. Mayroon pong tinik-tinik yan. Di ba? Na hindi laging masaya tayo. Pero, pasalamatan pa rin natin si Lord na dahil sa mga problema, dahil sa mga tinik na yan, mas lalo tayong lumalapit kay Lord. Hindi yung paatras. Kailangan po pasulong tayo sa ating Panginoon. Amen po ba yun? We enjoy life because God is good even when life is difficult. Kasi lahat po tayo, may mga pinagdadaanan po tayo, di ba? May mga kahirapan po tayong nararanasan, but then we can enjoy life because kasama natin ang Diyos. Amen po ba? Amen. Kayo. Di ba? So, conclusion po natin dyan. Kaya, bago po tayo mag-conclusion, sabi po nga, so kapag in-enjoy mo, kapag kasama mo yung family mo, thank the Lord. Kapag po kasama mo yung mga friends mo, thank the Lord. Kapag po kasama mo yung mga kaibigan mo na yung bang meron kayong salo-salo, thank the Lord, di ba? So lahat po, pasalamatan natin sa ginagawa ng ating Panginoon sa buhay po natin. Kapag ka-at peace ka, thank the Lord. Kapag ka meron kang pagpapala na naibigay, thank the Lord. Hindi po yung, hindi ka man lang magpasalamat kay Lord. Siguro tayong lahat naman po ay talagang appreciative at saka nandun lagi yung pagpapasalamat na natin sa Panginoon. Di po ba? Na kapag nakatayo ka dito, thank you Lord. Di ba? It's an opportunity to serve you Lord. Amen po ba yun? So, kailangan po ganun yung buhay po natin para ma-enjoy po natin. Kasi kapag appreciative po tayo, lahat po ng mararanasan natin, magpapasalamat ka na lang kay Lord na kasama mo siya at itataguyod ka niya, hindi ka niya pababayaan. Amen po ba? Amen. So conclusion po natin, Ecclesiastes reminds us that life has seasons, di ba? So there will be season of laughter, kapag nagtatawanan tayo, seasons of tears, kapag umiiyak po kayo, seasons of abundance. Kasi minsan, di ba, very abundant tayo. Pero minsan naman parang walang-wala tayo. Di ba? Pero hindi rin po tayo pwede manatili na sayang kasi noon may pera ako, hindi kasi ako nag-ipon. Huwag na po natin balikan yun kasi hindi na po talaga natin mababalikan yun, di ba? So ngayon po ang importante yung ngayon, kung anong ginagawa ng Lord sa buhay mo. And seasons of difficulty. But, sabi po yan, in every season, God remains faithful. God remains faithful po sa atin lahat at minamahal pa rin po niya tayo. Ano man ang season ng buhay natin. And alam niyo po, God loves us. Diba? So hindi po niya tayo hahayaan sa mga season ng buhay natin na yung parang ang hirap-hirap, Lord, bakit ganito? Huwag na po natin i-question si Lord. Kundi magpasalamat ka na, Lord, manguna ka sa problemang ito. I know, Lord, that you will go ahead of me. Di po ba, nas ikaw ang mangunguna dito, na Lord, kahit na may problemang ganito, Lord, you will provide. Di ba, na kahit, Lord, grabe yung tuition fee ng mga anak ko, grabe to, sabay-sabay. Pero alam niyo po, pagka binigay niyo kay Lord, Lord, ikaw bahala dito, Panginoon, ikaw magpo-provide ng tuition fee ng anak ko. Alam niyo po, mamamangha ka na lang na naibigay pala, nabayaran na pala lahat, di ba? Thank you, Lord, kasi may kalakasan pa akong mag-work. Amen po ba yun? Di ba? Basta po, ang priority natin talaga ay ang ating Panginoon. Give time to the Lord. Amen po ba yun? So, yan po yung nais ni Lord na natin. So, rejoice, but rejoice in God. Do good because you are blessed to bless. Amen po ba? Eat and drink with gratitude. Hindi po tayo magpapakalasing dyan. Ang sinasabi po dyan, yung mga simple things na ginagawa sa atin ng Panginoon. Enjoy your labor without making work your identity. Na hindi na po, parang wala ka ng time kay Lord, hindi po. Diba? So, receive life as a gift from the Lord. Yan po yung godly enjoyment na gustong ni Lord na maranasan po natin. Amen? And sabi po, therefore, don't spend your entire life waiting for the perfect season before you allow yourself to rejoice. Huwag na po natin hintayin kasi every day of our life, we can rejoice. Di po ba? Amen po ba yun? Pwede natin i-enjoy ang buhay natin every day. Amen po ba? And enjoy the season God has given you
today. Kaya yun po yung gusto kong ibahagi sa inyo na that we enjoy our life. Hindi lang po kapag season na abundant ka, kundi everyday, anuman yung pinagdadaanan mo, enjoy life. Ang pinaka-importante dito, kasama mo si Lord. God is faithful. Andyan siya para sa'yo lagi. Amen po ba yun? Amen. Amen. So, yun lang po yung may babahagi ko sa inyo ngayon, and I hope po na mayroong nagrema sa ating mga puso para po may pamuhay natin na ayos yung salita ng ating Panginoon. Amen po? So Amen. sige, tinatawagan po natin ang ating worship team para makapagpuri ulit tayo sa Kanya. To God be all the glory. Palakpakan po natin sila.